Magandang gabi po, mga kababayan. Ito po si Toto Tirador. May titiradorin na naman tayo bago. Ang titiradorin natin ngayon si Tambaloslos. Si Tambaloslos pa rin. Siya lang naman talagang utak ng lahat ng kadebonyuhan na nangyayari sa administrasyon ni BBM. Hindi niya marindahan yung kanyang pinsang buo na yan. Siya lang talaga ang utak niyan. Una, nais ko munang bago ko itutuloy itong aking palatuntunan sa ngayon. Nais ko munang ibalik kayo ng konti sa kasaysayan mula nung maupo si BBM. Nung maupo si BBM noong 2022, ay naging speaker yung kanyang pinsang buo na anak ni Kukoy Romualdez. Sa lahat ng Romualdez, itong pinakamagnanakaw na Romualdez, itong Kukoy Romualdez. Yung anak siya ni Kukoy Romualdez. So, ngayon, congressman siya noon sa 1st District ng Leyte. Sinamantala niya. Kasi bago siya naging congressman, dati congressman pa siya noong 2019 hanggang 2022. Yung panahon ni Duterte. Sip-sip lahat kay Duterte yan. Lahat yan. Sip-sip yan. Ngayon meron na siya, wala na si Duterte, susuwagin niya ngayon mga Duterte. Yan po, ganun ka traidor yung taong yan. Ngayon, ang pagka-traidor niyan, actually, pati pinsan niya na iba, si Bongbong lang hindi niya kaaway. Ang pinsan niya iba, kaaway niya eh. Si Aimee, kaaway niya. Isa pang kaaway niya, pinakahuling kaaway niya, si Mayor Alfredo Romualdez. Diyan sa Leyte, sa Tacloban. Ang kinagalit naman ni Mayor Alfredo Romualdez diyan, niya asawa ni Kring Gonzales, ay bakit niya dinramahan, hindi naniniwala si Alfredo Romualdez na nag-deteriorate na yung San Juanico Bridge. Ano yan? Para lang makapagpundo ng 6 billion at ibubulsa, tapos drama-drama, kunwari may repair. Nung klaseng repair yan. Civil engineer ako. Nakita ko naman ang records, taon-taon may anti-rusting maintenance naman na ginagawa dyan. At saka chine-check yung mga rivets dyan. Sigurado yan. Basta hindi lang sa mga steel structures gaya ng tulay na yan. Basta ma-maintain mo lang po ang capacity ng metal, ang integrity ng mga metal members ng trusses at saka mga rivets, ay wala kang problema dyan. At yung mga pinapatungang kung tawagin natin piers, tawagin namin yan, kung mga engineering term ng parang poste na malapad, pinapatungan ng tulay, piers ang tawag namin dyan. Mga pier. Hindi rin magagalaw, hindi masisira. Ang lalim ng buhos ng simento yan bago pinatungan. Magagaling ang gumawa niyan, mga Japanese engineers. Yan po, para malaman ninyo po, nagtataka naman ako actually, lahat ng Pilipino ay magagalit, maiinggit. Bakit dyan pinatayo sa Leyte, Samar Leyte, yung San Juanico Bridge? Hindi nyo ba alam kung bakit? Siguro malalaman ninyo na nang natalo ang Japan sa gera, kasama po yan sa bayad ng Japan para sa Pilipinas. At bakit? Marami namang Pilipino namatay sa iba't ibang parte ng bahagi ng Pilipinas. Bakit dyan? Bakit waray lang ang pinagpala? Anong rason? Kasi po, presidente noon nagkataon na presidente si Ferdinand Marcos Sr., si Apo Lakay. At dahil mahal na mahal niya si Imelda Marcos, bilang kapalit ng pag-ibig ni Imelda, ay tinuro niya itayo sa gitna ng Samar at saka Leyte ang San Juanico Bridge. Maraming ibang pwedeng pagtayuan yan. Pwedeng patayuan galing sa Matnog hanggang Samar. Pwedeng ipatayo dyan sa galing Batangas papuntang Mindoro. Pwedeng ipatayo yan mula Mindoro papuntang Marinduque, papuntang Romblon. Bakit of all places in the Philippines, dyan pinili? Dahil po regalo ni regalo ni Apo Lakay, ni Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda. At para patunayan ko sa inyo na regalo yan,
ayan po ay pinasinayaan or inaugurate, binuksan sa paggamit ng publiko. Biniksan sa publiko ang San Juanico Bridge sa araw mismo ng birthday ni Imelda Marcos. So ngayon alam niyo na, yun pinatayo doon against all odds. Noong July 2, 1929, ipinanganak si Imelda Marcos. So, binuksan ang San Juanico Bridge. July 2 rin. Ngayon, bakit sinabi ko against all odds pinatayo dyan? Kasi unang-una lahat po ng mga technocrats natin ay lalo na yung tinatawag natin na NEDA, National Economic Development Board, ay kumukontra. Kasi sa kanilang computation, with respect to economic value or contribution to the country, napakawalang contribution. Ang cost ng pinatayo niyan sa US dollars, 22 million US dollars. Kung 22 million, i-multiply natin ngayon, magkano bang value ngayon ng $1? Na 56 na lang siguro, 57. Sabihin na lang natin ni 57. So 57 times 22 million US dollars. So ito, 1.3 billion pesos. Sa panahon na yun, ang gastos. Pero sa panahon ngayon, because of the rises of the prices of materials, nagbalak sila magpatayo ng parallel pangalawang San Juanico Bridge. Ang cost nila 16 billion pesos. So, nakita mo yung value ng San Juanico Bridge na yan. Yan po ay pinatayo dyan. Si Tambaluslos din o si Martin Romualdez din, galit sa kanya si Mayor Romualdez. Bakit diniklara niya? Isara sa publiko. At sinabi niya na may defect daw. Galit si, alam mo kung bakit, anong kinagalit ni Juan? Ni Alfredo Romualdez? Kasi pag nagsara, wala nang ekonomiya Tacloban. Wala nang dumadaan eh. Ano pa kayo ekonomiya nakikitain ng Tacloban? Ang ginawa nila ngayon, doon gumawa sila ng mga barge, papalipat papunta sa Samar o Samar to Leyte. Sa ngayon po, noong araw ay walang kwenta sa ekonomiya. Pero sa ngayon, sobrang kailangan sa ekonomiya. Kasi bakit po? Yan po yung gateway ng Mindanao products to Luzon. In the same manner, yung mga produkto galing sa Luzon papunta sa Mindanao, dyan po halos lahat dumadaan. Ganon kahalaga po yan sa Mindanao ang San Juanico Bridge. Tapos, don't tell that to the Marines na nag-deteriorate. Civil engineer po ako, hindi po nag-deteriorate yan. Ang steel po, kahit 200 years, hindi po, basta i-maintain mo lang anti-rust na mga maintenance dyan, hindi po yan masisira yung steel bridge. At saka yung simento. Ang karakter po ng simento ay lalong tumatagal, lalong tumitibay. Kaya yun kinuha ng BST ang kanta, lalong tumatagal, lalong tumitibay. Ganun po ang karakter ng simento. So, ngayon, pinapakita ko lang ang karakter nitong si Romualdez. Tapos, ang tingin ko lang nakipagkutsaba siya noong 2025 budget. Kasi ang proseso natin, bago ko ikwento niyan, ilalatag ko muna ang konteksto kung paano ginagawa ang budget ng pamahalaan natin sa kada taon. Sa kada taon, nag-umpisa pong budget sa pamamagitan ng pagdetermina ng Office of the President kung ano ang pagkagagastusan, ano mga proyekto lahat. Ilang tulay, ilang kalsada, lahat-lahat po. Baka sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. Lahat, dinidetermina ng Office of the President yan.
Bakit Office of the President? Kasi siyang tagapagpatupad ng lahat ng mga galaw ng gobyerno. Ang trabaho naman ng mga congressman at sa mga senador, tagagawa lamang ng batas. Hindi ko alam kung sa Amerika mayroong pork barrel. Hindi ko alam at kung mayroong ba sa pork barrel. Mayroong ba pork barrel sa Amerika? Wala eh. Diyan na naman natin kinupya yung sistema ng pamamahalaan sa Amerika. Kumupya tayo, sumubra pa. Ang kinupya natin may Senate, may House of Representatives sa Amerika, pero wala silang pork barrel. Pagdating sa atin, may pork barrel. Nagupya naman tayo, hindi lang sumubra pa. O ngayon, ang sistema sa paggawa ng budget, sasabihin ng Pangulo ng Pilipinas, kagaya ngayon, 6.79 trillion ang kabuuang budget. Ito lang ang pera natin pagkagastusan. At ito nakalatag nakalista lahat ng mga project. Pagkatapos niyan, na madetermina ng Office of the President, ipasa ngayon sa House of Representatives. Ang ginagawa naman ng House of Representatives, naku, ito na ngayon ang tawag, looting time. Kung sa Amerika, looting time. Kung sa Tagalog pa, ito ng araw ng pagnanakaw. Anong parang klase pagnanakaw? Ay, tanggalin natin itong budget dito sa kano. Huwag muna tayong bibili ng eroplano. Bakit? 100 billion yan. Sabi ng bulong-bulungan mga congressman, may mga small committee sila, small committee. Di marami kasi ako, dapat kailangan ko, kumita ako sa region ko, sa aking distrito, kailangan marami din ako multi-purpose building. Kasi magkano kinikita sa multi-purpose building? 150, sabi 20 million ang halaga niya, kikita siya mga 5 million dyan. Kailangan damihan niya. Ganon din sa kasi nakita na ko, konti lang kinikita sa multi-purpose building, mas kikita siya malaki sa flood control project. Ito na ngayon ang huling magic nila. Bakit? Kung ang flood control project mo ay karamihan, maglilinis ng kanal, maglilinis ng ilog, tanggalin mo yung mga siltations, pero kumikita sa malaki. Bakit? Ang gagawin lamang nila for a show. Bakit for a show? Lalagay lang sa tabi ang backhoe, tapos kukuha ko, picturean, tapos i-report na, pipirmahan ngayon ng DPWH engineer, 100% complete. Maniningil na ngayon. Pero ilang araw lang na ganon-ganon. Kaya, pagdating ng bagyo, wala. Umapaw, tuloy ang tubig sa mga bahay-bahay kasi wala nang tubig, mapupunta ng tubig, hindi mababaw ang ilog. So ngayon, ang tanong, paano ma-check ng auditor yan? Bilib ako sa auditor, yung confidential fund ni Sara, na-check nila. Pero yung baha, hindi nyo si-check. So ngayon, dahil hindi na-check, yan ang gusto nilang proyekto. Halimbawa, yung Bicol River Basin Project, sinasabi ni Kainso sa akin yan. Ang laki-laki yan. Nilagay lang sa gilid ang backhoe, kunwari. Tapos picturean, sigil. Kaya ayun, noong nakarang October, puno ng tubig ang Bicol, ang Albay lalo. So saan napunta? Lumalabas sa listahan na nilabas ni Pangulong BBM, top 3 ang Bicol sa pinakamaraming flood control projects. At bakit? Baha. Sa amin sa Mindanao, wala namang baha ganon. Sa totoo lang, kung ako naman tanongin mo bilang engineer, wag na tayo mag-flood control projects. Hayaan mo lang baha. Psst! Pagtapos 3 araw, 1 linggo, wala na yung wash out na yan, wala na yung tubig. Happy time na naman pag wala na tubig. Ganun lang kasimple dapat. Biro mo ang nangyayari sa ngayon, naubos na yung pera natin sa flood control project. Pagkatapos, maubos magpera ng SSS at GSIS. Tsaka, bakit kapag-ibig? Magkakaroon ng calamity loan. Ako, nagka-calamity loan ako kasi nabaha rin may baha din kami. Ang problema lang to, naubos yung pera ng pag-ibig at saka SSS. Pero babalik naman namin kasi babayaran ko rin. Yan po ang nangyari. So,
sa buong Pilipinas, may kani-kanyang agawan ng yung teritoryo. At isa sa pinakamalaki, number 2 na pinakamalaki na pundo sa flood control projects ay yung Region 3 sa Bulacan lalo. O sino may kasalanan dyan? Tinuturo ni si Joel Villanueva. Kasi senador si Joel Villanueva. Hindi po, mga congressman po ang sa inyo. So nga, paano kayo napalusot? Ano lang yung kamutan sa likod ng likod? At ang imbudo ng paggawa ng project, pagkatapos ng House of Representatives, may singit-singit nila, ipapasa naman ngayon sa Senado. Sa Senado naman, naku, paano ba ito? Babaguhin. Tira, lagay siya ng lagay. Tatanggalin hanggat sa natanggal yung nabawasan ng pondo para sa PhilHealth. Imbes 74.4 billion, ginawa na lang pagdating sa Senado, 43 billion na lang. At yung CHED na 30 billion, kinuha. Ang daming mga kinuha, mga pundo sa Department of Education ng 12 billion, kinuha. At anong nangyari? Di pumunta ngayon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ano yung committee na yun? Yun yung committee na binubuo ng representante ng House of Representatives at representante ng Senate. At yung hindi nagkatugma-tugma na mga budget, pag-isahin nila, pagtugmain nila. Doon na ngayon papasok ang satanas na singit gang. Sino gumaganap dyan sa mga singit gang na yan? Ang appropriation Accounts Committee Chairman ng House of Representatives at saka yung Speaker ng House. At ang katumbas nila sa Senate ay yung Finance Committee Chairman at yung Senate President. So, nung time na yun, nang binuo yung budget na 2025, sa kabila ay si Martin Tabaluslos Romualdez at saka si Andico ng Ako Bukol Party List. Sa kabila naman, si Senate President Chis Escudero at saka si Grace po. Ito na ngayon. Ano nangyari? Di marami. Pagkatapos ipagtugma-tugma na, sabay Bicameral Conference Committee, magtatype silang kopya at saka ibalik sa Senate at saka sa House at magratifika sila. Sabihin nila, those who are in favor of this budget, say aye. Ay, kahit kukunti na kayo. The ayes have it. Ganon din sa Senate. So ngayon, ito na. Diyos, naalala ninyo, nabisto may mga blanco? Bakit may blanco? Kung ako tanongin nyo, anong nangyari dyan? Kasi iniwan nila sa small committee. Nagalit ang mga small committee, mga trabahante nila. Mga swapang matubos natin. Kasi ang nangyari nyon, pipila pa nila, nag-leave blank sila. Hindi kaya, actually, dapat may laman dapat yun. Ang problema lang yung giler, sa pagmamadali ng trabaho, in-email na kagad sa lahat ng senador, lahat ng mga member ng House of Representatives. Nakalimutan nila ilagyan. Nabisto tuloy, blanco. So anyway, kahit nako, narinig natin na dinipensahan ni Chis Escudero na hindi blanco yun. Narinig natin na dinidepensahan naman ng House of Representatives si Martin Romualdez saka si Ako Bukol Party List Congressman na si Elizalde na walang blanco. Pero hindi natin maalis ang katotohanan ng mga blanco. Kaya nagsampa kayong ibang mga grupo, pinangungunahan ni Congressman Ungab sa Supreme Court na ipawalang bisa yung budget sa 2025 dahil sa mga blanco. Ngayon, ang blanco ay hindi nila kinilala. At the same time, tuloy-tuloy, lumalabas sa pagdating ang kasunod na proseso ng budget, ibibigay sa presidente. At ang presidente ang final mag-approve. Ang presidente may karapatan po siya may tinatawag na veto power. Tatanggalin niya yung ayaw niya. Ngayon, natandaan ninyo, mga December yun ang napunta sa kamay ng presidente ang budget na may blanco na minanggil nila. Ano nangyari? December 2, ang nangyari kasi nung panahon na yun,
ayaw ni Bongbong Marcos na magkaroon ng impeachment laban kay Sara. Sa kabila naman, si Tambaluslos gusto niya may impeachment laban kay Sara. Kasi bakit? Mas pinaibabaw niya sa kanyang utak ang magiging presidente sa 2028. At ginamit niya yung katotohanan na ayaw ni BBM, yung impeachment. Bakit? Kasi alam ni BBM, politiko siya eh. Magaling siya na analyst, political analyst. At nakikita ni BBM nung yun, kapag in-impeach natin si Sara, hindi na makukuha ng alyansa ang mga boto ng Mindanao. Eh si Romualdez, matigas ang ulo. Pinilit nila. So ngayon, ginamit naman ni Romualdez at the same time na makatulong sa kanyang pangarap, masidhing pangarap na magiging presidente ng Pilipinas sa 2028, ginamit pa niya pang blackmail. Binlackmail niya ngayon si BBM. Bakit? Kasi po tatanggalin na sana ni BBM yung AKAP na budget. Lahat ng AKAP isiro niya na dapat. Lahat ng AX isiro niya na dapat. Pati mga tupad, pati ibang mga budget. At nabisto pa ngayon na labag sa konstitusyon ang budget na ginawa. Bakit labag? Kasi po nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas na walang budget na maaring maipasa sa Kongreso na magiging batas na mas mataas pa kaysa budget para sa sektor ng edukasyon ang alinmang budget. Dapat sektor ng edukasyon. Eh ngayon nung nangyari, 1.2 trillion ang budget na nakalagay sa DPWH. Ang budget naman sa education, 900 million lamang. Yan naman, tumaas ang budget kasi sa sobrang pagsingit ng mga paningit gang talaga mga ito eh. Siningit na 288 billion. Pinatong na flood control projects. At ang matindi pa rito, ito yung mga proyekto na hindi man lang to pinag-aralan at hindi ginawa ng disenyo ng DPWH. Ibig sabihin, wala po isa programa ng DPWH. Ngayon, itong later on, napatunayan na, nakita na ni BBM, na lahat ng proyekto na pinatong tag 150 million bawat isa. Kahit sa ang party ng Pilipinas, 150 million. Ang tanong niya, walang plano. Bakit paano nang umabot 150 million? Walang din drawing na plano. Pangalawa, walang bill of materials. Pangatlo, ibig sabihin, parang lang, sinabi lang, 150 million, lahat na yan. Ganun ginawa nila. So, ibig sabihin, pinayagan din ni Chis Escudero at saka ni Grace po, yung mga congressman at saka si Tambi, na bumuo rin ng sumingit ng kanilang proyekto, basta siguro, pinayagan din si Chis Escudero at saka si Grace po, na maglagay din ng kanilang sigit. Yan po ang nakikita natin naman nangyari. Kaya, hindi na kayo magtataka, nung nagkabistuhan na may blanco ang budget, number 1 po na nagdepensa si Chis Escudero na wala raw blanco. Tataka naman ako si Risa Contiveros, nagdepensa pa na walang blanco. Sa kabila naman, yung mga makabayan congressmen naman, sila nagkumpirma na may mga blanco. Sinabi ni dating congressman, Raul Daniel Manuel, yung natanggap na daw, Giler sa kanyang email, may mga blanco. Iyan po ang sinasabi ko. Dalawang bagay lang yan. Yung pinatrabaho ninyo na small committee, either galit sa inyo dahil hindi nyo binibigyan ng tama sa share or nakalimutan sa pagmamadali. Na-email yung budget na version na hindi pa nalagyan ng magkano. Yan po nangyari. Ganun po. Ibig sabihin, itong dalawa, pareho ang gang nila ang gumawa ng budget na punong-puno ng pagnanakaw na flood control budget ay kutsabahan ni malamang. Hindi ko naman sinasabi na sarado ng usapan. Sinasabi ko na malamang kutsabahan ito ni Chis Escudero at Grace po sa Senate at si Tambaluslos at si Elizalde Co. sa House of Representatives. Ngayon,
parehong magnanakaw. Assume ko lang, hindi ko naman sasabi na nagnakaw sila. Pwede natin sabihin na walang iba eh. Sila lang naman eh. Parang awayan lang ito ng dalawang magnanakaw sa ngayon. Na tinitira nila si Chis. Gusto ni Tambaloslos, ipasa kay Chis ang sisi. Sila nagpalabas ng flood control gang na kinuha naman ni BBM at sa kanyang suna, nagsalita pa siya, mahiya naman kayo. Mahiya. Ikaw, presidente, nalusutan ka ng mga kakahiya na mga budget. Anong klase ito si BBM? Pero anyway, mas natuwa naman ako at naka-investigasyon na ngayon. Sige, BBM, patunayan mo. Sakan ako sa saludo sa'yo kung pati mga sarili mong taon makukulong dyan. So ano ngayon ang nangyari? So nangyari ngayon, dahil doon, nagkabistuhan na, nadamay ang Chatsa. Nadamay itong Sara impeachment. Kasi gusto talaga ni Tambaloslos, nung hindi binitawan, halimbawa hindi na ginawa, hindi na tinanggal ni BBM yung budget sa AKAP, sa AX, tupad. At saka yung hindi na binalik yung tinanggal nila po para mai-accommodate nila ang budget ng flood control projects. Tinanggal nila ang budget ng 12 billion mula sa education. So 12 billion yan. Tinanggal nila ang 74.4 billion mula sa PhilHealth. So 84, 86. So 87 billion na ang na-save nila. Tapos tinanggalan ng 30 billion yung budget para sa CHED, Commission on Higher Education. Para sa yan? Para sa mga scholars sana natin. So, tatakbo ka rin sa 107 billion. May iba pa sila tinanggal. Kasi ang habulin nila, dapat tabunan nila yung 288 billion. Kasi sa budget po natin, Giler, hindi mo pwede sabihin na dagdagan. Kung ang sinabi ng Pangulong Pilipinas, hanggang dito lang tayong gastusin. 6.2 trillion lang. Hindi pwede kasi dagdagan, pagdadagan ng 280 billion, magiging pwede abot 6.6 trillion. Para 6.2 trillion pa rin na maintain, tanggalan ng pundo ang ibang programa at ipatong doon sa flood control projects. Ganun po ginawa na. Pati sa AKAP, pati sa AX. So kaya, ginawa nila yung 3 reklamong impeachment noong December. Pang-blackmail. So, walang nagawa si BBM, hindi niya natanggal ang AX, hindi natanggal ang flood control projects, hindi niya natanggal, hindi rin na-control, hindi natanggal din ang AKAP. Yan ang nangyari. So, ano ngayon ang nangyari? Mayroon pa sanang alas si BBM. Ano yung alas niya? Dumating na January 2025. February, patapos papasok na February. Ang alas ni BBM, hindi niya i-release ang pundo. I-hold niya ang pundo. Ngayon, hino-hold niya na. Para hindi ma-hold, nag-meeting uli mga keyboard warriors o mga warriors ni Tambaloslos. Bumuo sila, nangopya sila sa impeachment case number 1. Number 2, pinagpulot-pulot sila at binuo nila, ginawa nilang impeachment case number 4. At pinagpapirma ng 215 na congressmen. Napilitan ngayon si BBM magpalabas ng pondo. So ngayon, dahil natuloy, ito ngayon ang sinasabi ni BBM. Kita nyo, natalo tayo. Sinasabi ko na sa inyo eh. Huwag nyo, natalo tuloy ang alyansa sa pagkasenado. Kung ang survey nila ni BBM, nung hindi pa nangyari yung impeachment, 10 sa kandidato ng alyansa ay mananalo sa Mindanao. Ngayon, nung nagkaroon ng impeachment, sa huling survey nila, 4 na lang ang pwedeng manalo. Nagkataon, mayroon pa, hinuli nyo pa si Duterte. Wala nang manalo kahit isa. Kaya yan, 0 kayo sa Mindanao. Yan po kinatatakutan ni BBM at nangyari. So ngayon, ang ginagawa ngayon ni Tambaloslos, tinuloy niya kasi may isa rin siyang ambisyon maging presidente. Problema, namamatay ng impeachment kasi binasukan ng Supreme Court.
So ngayon, wala na. O, inutusan ngayon si Congressman Ronnie Puno. Hoy, gumawa ka nga, tsatsa. Baguhin natin para maging presidente tayo. Ay, naku, halata talaga lahat ng mga diskarte nyo. Gusto mo na maging presidente, tsatsa na naman. Nag 2024, ano ka, pirma-pirma. Tapos nabaril nila ni Amy. Nawala. Tumira ka ng impeachment. Nawawala na naman kasi binaril ng Supreme Court. Kasi maganda sanang inyong pakana dahil sabi nyo nagnakaw si Sara sa confidential fund. At ang inyong katwiran na naipamukha nyo sa buong madla na magnanakaw si Sara dahil ang mga resibo sa pagkagasta sa confidential fund ang ibinigay ng mga tao sa opisina ni Sara ay Mary Grace Piatos. May McDonald's pa, kung ano na mga pangalan. So, ang tao naman natuwa, nagalit kay Sara, maraming nagalit kay Sara. Pero ang hindi alam ng tao, they were taken for a ride, sabi ng mga Amerikano. Are you taken for a ride? Because you do not know how to ride, you just ride in a vehicle that you can find. Be careful with the vehicle or car that you're riding in. You're riding in to hell. Ganun ang nangyari. Bakit? Ang totoo po, kung ikaw po ay medyo bright, kung bubo ka po, naniwala ka doon na guilty si Sara. Pero kung bright ka, ay tika mo na. Mukhang hindi pa naman. Bakit? Ang pinag-usapan natin ay secret funds. Tawag dyan confidential funds. Meron bang confidential fund na ibibisto mo? Kung sino nakatanggap? Kung bakit naging confidential fund po yun? Ang paliwanag nila ni Sara, dahil Education Department Secretary siya, gagamitin niya panlaban sa mga recruiter sa NPA sa mga high school students para maharangan. So, yung mga binigay na pera kay Mary Grace Piatos ay hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero kung wala tayong ebidensya, it is better to assume na nagamit sa tama. So ngayon, mayroon pang isang issue. Very late na kasi binigay ni BBM ang 125 million. Pero tika mo na. Sabihin na natin na wala, binulsa ni Sara yung 125 million. Ang tanong ni Felix Berto Mangada, ang tanong, ang 125 million na ninakaw ko noon ni Sara ay ginawa ninyo ng reklamo sa impeachment at pinapirma sa 350 na congressman na ang bawat congressman ay binigay nyo 150 million. So, sino malaki nang ninakaw? Ang 125 o 150? Ganito lang puntos ko dito. Pwedeng ninakaw ni Sara ang pera. Pwede ring hindi. Alamin nyo kung sino na gumawa ng resibo yun. Mga military officers ang gumawa ng resibo yun. At standard po yan sa lahat ng military officers. O ngayon, matanong ko kayo, bakit natuntun ng Special Action Force ng Philippine National Police kung saan yung number 1 bomber noon na si Marwan? Sa panahon na si Noynoy ang presidente, Noynoy Aquino, nasa 2010 na tayo, kundi 2011. Bakit nalaman lang kung saan si Marwan? Alalahanin niyo kung kayo si Marwan, gumagawa kayo ng paraan na hindi malaman ng kalaban kung saan ka. Yan po ang function ng confidential fund or intelligence fund. Binigyan po ni Noynoy Aquino hanggang 40 million pesos ang isa sa tao na kasama ni Marwan, kapalit ng cellphone number kung saan siya at gagamitan na lang ng GPS para malaman kung saan sila. At inatake nga, patay si Marwan. Pero patay din ng 44 na SAP. So kinikwento ko lang yan para mabigyan ko ng ideya, wala pong fixed price kung magkano gagastusin mo para makakuha ka ng informasyon. Kung mag-demand yun ng 100 million, wala ka magkagawa, ibibigay ni Noynoy yun. In exchange for an information about the location of Marwan, the number 1 bomber then in Asia. Next,
May ideya ba kayo paano nalaman ng CIA? Dalawang babae na CIA operative. May ideya ba kayo paano nila natuntun kung saan si Bin Laden? Sige nga, pag-isipan nyo. Panoorin nyo po, para malaman nyo, panoorin nyo ang YouTube documentary na ang title niya ay Zero Dark 30. Bakit Zero Dark 30? Ang ibig po sabihin yan, 12:30 in the morning. Kasi 0:12, di ba? Kung sa oras. At bakit 0 Dark 30? Medyo matalinhaga ang title. Pero ibig sabihin lang, 12:30 in the morning. Ang kwento dyan, 12:30 in the morning, pumasok ang Navy SEALs Team 6 para kunin si Bin Laden. Bakit pinili ang oras na yan? Kasi tulog pa lahat ng Muslim sa ganung oras. 3:00 gigising ng mga Muslim para magdasal. Para hindi mabisto, para hindi mabulabog. Nakatira pala doon sa tabi ng Pakistan Military Academy. So, did you ever wonder how did CIA find the location or whereabouts of Bin Laden? Ang hindi nyo alam, panoorin nyo, makikita nyo doon, isang telephone number lang para makita kung saan si Bin Laden. Kapalit isang bagong-bagong Ferrari. So, imagine nyo na kung gaano kahalaga yung informasyon. Tapos, may akusasyon pa kayo. In 11 days, 125 billion was spent. And it is equivalent to 11,333,000 each day. Kung yan ang competition mo, at kung ang utak mo ay hindi malalim, talagang ganun ang masasagot mo. Magagalit ka kagad. Grabe naman. Oh, di ba? But then, you must be super intelligent enough for you to get to know what intelligence fund means. So dahil dito, ginawa nyo yung ngayon, ang una, di nakalusot yung inyong pirma-pirma ng 2024 January. December 2023 pa lang nagpapirma na kayo. Umangal na ngayon si Edsel Lagman. Bakit of all places doon nag-umpisa sa Albay? Kasi andoon si Ako Bukol Party List Congressman Elizalde ko. Siya nag-una papirma. Gusto na matanggal si Sara kasi utos ni Tambaluslos. Nung hindi nag-successful, impeachment na naman ginawa nyo. Ginamit nyo yung intelligence confidential fund ni Sara. At ngayon, nang binaril ng Supreme Court, ano naman? Ito na naman, chatsa na naman. Ay, sus, bistado talaga galaw ninyo. Matalino din kasi si Rudy Puno, ginamit niya dahil it's because we have been already almost 4 decades in this history and there are so many problems with our constitution and there are so many terms that cannot be understood. Like for example, forthwith. We want to give clear definition of what forthwith means. And we want also to give clear definition as to what immediate means. Pero hindi siya nagsalita. How about the definition for political dynasty? Ang katwiran niya, actually, dynasty is only for appointed people. Bakit? Ang hinalibawa niya, mga hari, Reyna, sa panahon na yan, tuturo-turo sino ang mga minister, sinong princess. At saka naman sa Pilipinas naman daw, voted by the people. So, he is establishing a case, one about dynasty and one about the voice of the people. Oh, people na doon namili. Bakit natin kontrahin? Tao naman namili. Ang problema sa iyo, Ronnie Puno, you are closing the eyes of the people to the reality that each vote is vote in Lanao up to 20,000 pesos each vote or 100,000 each vote. Kaya paano makapamili ang tao kung ang tao binibili? The voice of the people is the genuine choice of the people. But how can you find genuine choice of the people if all votes are vote? Kaya, ini-expose ko na ngayon na si Tambaluslos ang utak ng chat-chat-chat ngayon. Dahil nakikita na nila na talo ng impeachment, chat-chat na naman sila. Walang katapusan yan.
Tapos, may preparatory pa sila, may plan A, may plan B. Ang plan B nila, gagawin nila, perfect na daw nila, i-file nila ulit sa February 6, 2026, ang bagong impeachment case. Hala, gawin niya na gawin. Habang naubos naman ang pera ng pamahalaan sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. So nakita nyo na ngayon, yung kutsabahan na nangyari dahil sa kagustuhan ng pera, nakutsabahan ang leader ng Senate at saka leader ng House. At pag budget ang pag-usapan, 4 na tao lamang po ang nakakaalam. 2 sa Senado, 2 sa Kongreso. Sa Senado, yung 2, Senate President tsaka Finance Committee Chairman. Na that time, si Grace po. At yung Senate President, si Chis Escudero. Sa kabila naman, ang 2 tao na nakakalam ay Speaker na si Romualdez at saka si Ako Bukol Party List, Elizalde. Nakita nyo na? So, kayong mga nakikinig dito at saka makapanood ng replay, laliman nyo po ang inyong pag-iisip. Huwag kayong paloko sa mga kwento ng mga tarantado na mga mga warriors ni Tambaluslos. Alam mo sino mga warriors ni Tambaluslos? Ito po yung mga kwan. Ito yung mga legal luminaries ko, no? Pero kung tawagin ni Marcolita, legal mercenaries. Alam mo, pag binasa mo yung desisyon nila nung sila ay justice sa Supreme Court, abang, galing. Pero nung ngayon, dahil si Sara lang in-impeach, baliktad. Kaya tama lang po ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, what if the one being impeached is not Sara Duterte? Will you still pursue it? O kung si Marcolita pa, sabi niya, ang mga taong yan, 3 ang katangian nila. Una, lahat sila galit kay Duterte. Pangalawa, ano pang sinabi niya? Pangalawa ay talagang they are for convicted na kagad. Magta-trial pa lang, convicted na. If you are demanding for conviction, then you are not fair. Di pa nga nakita ebidensya, convict na kagad. So, iyan po. So, bahala kayo dyan. Basta ito lang masasabi ko sa inyo. Warning lang po ito. So, next day naman, subukan nyo lang mag-ano lang kayo. Ito na yung chat naman ito kung ano na, palusutin na naman nila. Tanggalin ang term limits para makapagtakbo ulit si Bongbong Marcos. Ha? Grabe naman kayo. O sige, shout out na lang ako. While it is raining. So, the Encarnacion, Dr. Toto, good evening. Sabi, Amical Nia, good evening. Toto always watching kahit hindi live. Sara Muca Reyes, tagal kasi ni San Pedro sunduin si Tamba. Alam mo mangyari, magkwento lang ako. Sabi natin, namatay si Tambaluslos, si Romualdez. Tapos, punta siya sa taas. Ang una niya pinantuhan, alam mo, impyerno. Kasi inisip niya, masamang tao siya. Kung inisip niya, sa impyerno talaga mapupunta ang kaluluwa niya. Naku, tinignan niya yung sa pintuan ng impyerno, may nakapaskil doon. Nakalagay lang doon kung sino ang tanggap sa impyerno. Inisa-isa niya. Naku, wala yung pangalan niya doon. Natuwa siya, naku, wala ako sa impyerno. Pumunta sa purgatorio kasi kalagitnaan ng purgatorio, di ba? Langit, purgatorio, impyerno. Pasensya na kayo mga Christian, ha? Kwento lang ito. Mga Muslim, pasensya lang kayo mga Muslim ko na mga subscribers, kwento lang ito. Punta na mga Tambaluslos sa purgatorio. Tinignan niya, pangalan niya, baka dito. Wala rin! Naku, paano to? Baka sa langit ako. Tungtong siya, baka sa langit siya. Punta siya sa pintuan, papunta sa langit. Sa heaven. Tinignan sa nakapaskil na mga listahan. Yung parang nagbubuto ka noon, di ba? Bago ka bumuto, tinignan mo sa paskil sa pintuan kung pangalan mo doon. Tinignan niya. Naku, wala rin pangalan niya. Kamot siya ng ulo. Lumakad siya, pabilis. Punta siya doon. Nakita niya si San Pedro. Sabi sa Pedro, ano po? Sino po kayo? Bakit po? Ano po?
ako ko ganito. Tinignan ko pangalan ko sa impyerno, wala po. Tinignan ko sa purgatorio, wala rin. Tinignan ko sa langit, wala po. Ano po yun? Ano ka ba? Sino ka ba? Ako po si Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Sa taga-Pilipinas po ako. Speaker? Ikaw mga flood control projects? Ay, mga kanit, tinanggalan ka na ng kaluluwa. Kaya hindi ka na pwede dito. Yun ang sinabi. O, yan ang ending ko. Ha? So Enrique George, good evening, Sir Toto. Nick Reyes, watching live po, taga-Haniway, always. Mayong gabi sa mga taga-Haniway. Conrado Alipio, good evening, Dr. Katoto. Bobby Cortez, good evening, Dr. Kausing, legal expert. Talagang legal expert tayo. Kasi pinredict ko panalo sa Supreme Court, panalo! Nakabase lang ako sa batas. Pinredict ko na manalo sa Senado, panalo si Sara. Pero hindi ako natutuwa ko dahil nasunod ang aking analysis. Nagkataon lamang na loyal ako sa batas. At nagkataon din na ang nakampihan ng batas ay si Sara Duterte. Okay? Joel Alianza, ang sumira sa Marcos Sr. si Cocoy Romualdez. Ngayon na ulit. Inulit ng history. Ang sumira kay Marcos noon si Cocoy Romualdez. Ngayon ang sisira kay BBM ay yung anak ni Cocoy Romualdez. Ngayon na ulit kay PBBM, si Tamba, anak ni Cocoy. Tapos, hindi mo ba alam na anong negosyo number 1 ni Tamba? Yung si Mirara Mining. Lahat ng mina sa Pilipinas. Grabe yan. Tapos Amin Muti Talib, Boss Atty. Dr. Roger Totsky, Assalamualaikum, best regards from MSU Marawi. Ayun, doon ako nag-aaral. Sa Raha Sulaiman Hall siya, room 154. With Judge Engineer Arasad Maria. Banatan mo rin si Adjong. Oy! Babalikan kita. Magdedicate ako isang vlog kay Zia Adjong Alonto. Grabe ka. Sige, babalikan kita. Masyadong sip-sip kay Tambaluslos yan. May construction company din daw. Naku, grabe. Akala ko si Henry Uwaminal lang meron. Akala ko si Aurelio Dong Gonzales lang meron. Meron ka rin pala. Pero ang alam ko sa Cavite, meron dyan isa eh. Si Adbing Kula, di ba? Ayan. Congressman na. Mayor na ngayon. Contractor pa. Lourdes Ortega. Good evening po, Sir Toto. Okay na po ang ginagawa ng ating Pangulo sa bansa natin. Pero bakit may kumakalabang pa sa kanya? Ay, sa tingin mo lang masipag. Hindi mo lang alam. Naluloko. Isa pa ka po kaysa naluloko. Bakit nagkakahindot-hindot yung ating bansang Pilipinas kung okay siya? Di ba? Ganun lang kasimple. Si Arnolfo Cabonillas, hindi titigil niyang Tambaluslos hanggang hindi na po sa trono sa Malacanang. O nga, ganun. Ang habol talaga, trono ng Malacanang. Amil Muti Talib, Boss Attorney Engineer Dr. Totsky, RSS 1554. Regards from Mindanao State University, Marawi. Banatan mo si Adjong. Yes, banatan mo si Adjong. Sip-sip masyado kay Tambaluslos. Efren Anino Guhilde. Fire. The only solution is to eject Martin Romualdez. Kung alam nyo na mga illegal na ginagawa niya, why nothing has been done yet? Hindi natin kaya. Marami siyang mga alipores na nagdedepensa. Pastor Rodi Rabi. Rocket. Mayong gabi diha sa Cebu, Rocket. Rodi Rabis, Eledio Socor Jr., Tamsak. Si Marshall Celerio. Hello, Idol Tori Todo. Silver Hair, Home Care. Late na gumalaw ang Pangulo. Too late the hero. Yung nga, ubos na ng baha ang pera. Alam mo yung flood control projects na fund? O hindi pa dumating ang flood, na-flooded na ang kwan. Wala na yung pera. Nabaha na. Boying Balisteros, pa-shout out Katoto. Boying MB from United Kingdom. Salamat po. Good evening from the Philippines. I just don't know if it is good morning there in UK. Rodi Rabi, contractor of flood project will not complete the construction and they will get full payment from the government. So the local government, DPWH, the contractor, and they will divide the loot
in the said construction money talks. Emmanuel Castillo, Zapato, Manta, aning gobyerno ni BBM o mga kawatan. Mang Juaning, 84, atat na atat si Tambi makaupo, palang gusto na agad mag-prime minister. Pati si PBB mukhang takot sa kanya, di niya masita. Paano kasi bistado niya, alam niya kung saan siya umi-score alam niya kung saan umi-score. Alam niya yung ibig sabihin niya yung puti kulay. Pati si BBM mukhang takot, sabi niya. Kung palang dami ng insertion, paano na kaya kung presidente na? Nako. Si Pastor Rodi Rabi, if you'll ask me, no more flood control project. Hayaan na lang, wala ng flood control project. Hayaan na lang baha. Darating, tapos aalis. Hayaan na lang. Regine Ford, magandang gabi. Rodi Rabi, citizens of the Philippines, reject Chacha. Itong Chacha na bagong armas niya kasi natumba ng impeachment Vicente Barnido, blessed evening, Attorney Engineer Toto. Maganda, Felix Berto. Engineer Toto, good evening po. God bless you always. Oy, si Papa Bert, dyan sa Daddy Bert, dyan sa Muntinlupa. Alex Tapawan, Doc, shout out from Seattle, Washington. Shout out kay Ernesto Lagramada sa Seattle, Washington. Boundary niya ng Canada. JCRN TV, good job, Attorney Toto. Neutral lang talaga ikaw, kaya believe na talaga ako sa iyo, boss. Salamat po. Alfonso Badillo, thank you, Dr. Toto, sir, for your enlightenment, recurrent issues concerning the political situation. Cassandra Daisy, good evening. Alex Tapawan, gandang gabi po. Rodolfo Agsalud, para sa akin, mas mabuti ang mag-chatcha kaysa manalo si Sara sa to. Pag mag-chatcha ka, ploy yan, trap yan. Bakit? Babaguhin ng term limits, maging presidente ulit si Bongbong Marcos. Crank Brothers Vlog, palitan nyo ng Philippine anthem lyrics nyo. Ang mamatay man dahil sa Taiwan. Cassandra DC, Tambi, Bonjing at mga Alipores. Alam mo kung gusto ko magpalit tayo ng bansa, magpalit tayo ng tawag nito, kung magpalit tayo ng tinatawag na national anthem. Mas gusto ko na sila, oh, see, can't you see by the brook? Hindi pa ako US citizen Nagustuhan ko lang ang tono ng kanta nila. Alam mo, ang kanta ng US citizen, yung US citizen, yung US, yung flag anthem, yung national anthem nila, nagsimula po yan sa lulusobin na ng grabe na mga na dami-dami ng mga barko ng United Kingdom. Hindi pa United Kingdom pangalan nun. Great Britain. Lulusobin ng Georgia. Tinawagan yung doktor na kasama nila ni George Washington. Tinawagan. Can you tell George Washington to remove that flag? Yung flag na yung nakikita sa pier ng Georgia ay Star Spangled Banner. So, ngayon, I'll give you 24 hours to remove that flag or else I will invade Georgia. Ngayon, ang nangyari, hindi tinanggal kasi matigas dito si George Washington. Ang doktor doon na tao ni George Washington, mag-negotiate siya sana kay Admiral. Ang negotiation, mag-swap ng prisoners. Nga ng prisoners, mga kasama ni George Washington na nakapreso doon sa ilalim ng barko. Doon. Doon mga sila, nakakulong sila doon. So ngayon, dumating na ngayon ang madaling araw. At nagalit na nag-order yung Admiral. Fire! Boom! Mga cannonballs nung araw kasi hindi pa naman missile nung araw Cannonballs lang. Alam mo, lahat ng binira. Hindi matamaan ang flag sa Georgia, yung Star Spangled Banner flag. Ngayon nagtatanong yung mga prisoners sa baba, Doctor, can you tell us what is happening out there? Tapos yun nagkwento sa, can't you see? By the book, yan, kwento lang yun. Ano bang wording siya, lyrics? Yun po ang kwento. Sa kwento lang ni Doktor nang galing yan at nilagyan ng tono at nagiging national anthem na ng United States of America. Ay, hindi kagaya sa Pilipinas. Kaya wala tayong buhay Ang mamatay ng dahil sa'yo.
Kay iba kaysa US, di ba? Ano, land of the brave ba? Land of the free? Oh. Well, the land of the free at the home of the brave. Yun, dapat sana ganun ang national anthem natin. Hindi ang mamatay na dahil sa'yo. Kaya namamatay tayo lahat. Naku po. Ay, naku. Okay, chat ako. Kay Chinky, Tapawan, dyan sa Seattle din, di ba? Sa Seattle din siya. Pabalik na siya ng US bukas. Yeah, okay. Marami akong kaibigan sa Seattle. Pero hindi naman to tika mo na sana ba ako. Kay Cassandra Daisy, Tambi, Bonjing, at tapos kay Jan Suarez, Galaw ni Tamba, Bulok, Gregorio Babaran, CIA parang flood control fund kahit may katiwalian, mahirap katunayan. Oh, pareha dapat wala ng flood control, wala rin CIA fund. Tanggalin na lahat yan. Tapos Cassandra Daisy, Rodolfo, paano natin mababawi ang mga ill-gotten wealth ng mga Romualdez, Marcos at mga... mahirap na kasi andyan si BBM at dinismiss na ng Sandigan Bayan ang lahat ng kaso laban sa mga Marcos. Fire, I hope, till next year, Martin Romualdez is like snow from yesterday, melted at inaapakan. Lalaine Toronueva, God bless your family. Dr. Toto, watching from South Carolina. Gregory Babaran, kapag nanalo si Sara, bye-bye WPS. Mang Huaning, 84, kaya siguro utang ng utang sa World Bank dahil sa mga insertion na kulangan. Ang mahirap to one indication which will give you a conclusion that our economy is not good is the fact that our national debt is rising. Ngayon po, 17.2 trillion ng utang natin ngayon. Last month is 16.75 trillion. So ngayon, kung i-lump mo yan, ang utang ni Duterte sa panahon niya na siya sa 6 years, nasa 6 trillion lang. So ngayon, naka 4 trillion na sa 3 years pa lang. Dapat, kung magaling ka na manager, dapat ang utang nababawasan. Di ba? Just imagine a family. The father and the mother decides to get a car. May monthly yan. Tapos, ang sweldo ng father, ganito, 100,000 naman. So, ibabayad 20,000 naman sa car. Tapos, pagkain, 20,000, 30,000 a month. Sabihin natin, 1,000 eh, medyo mayaman eh. 1,000 a day yung budget sa pagkain. Tapos, may pag-schooling pa. Ngayon, kung kulang ang kinita ng tatay, tapos magbabayad pa ng bahay, bumili ng mansion, at deficit sila every month. Ang gagawin, solusyon, utang. Sa bangko, usan. Kung may magpapautang, good. Pero kung wala na, too bad. Ganon po ang sitwasyon ng Pilipinas. At dahil tumataas ang ating national debt na sa ngayon na yung as of June 2025, 17.2 trillion pesos. Nanggaling sa panahon ni Duterte nang binigay ni Duterte, ang utang ay 12.3 trillion. So, okay? So, ngayon kay Attorney Jose Alan Mendez de Belen, mahirapan sila sa Chacha. Dami ko kontra. Ayun nga, kasi wala nang impeachment, Chacha na naman. Tingkorol, Lalaine Taroneba, I strongly value your opinions, Dr. Toto watching. Tingkorol, nasa SOR pa rin ng hihinayang. Cassandra Daisy, Gregorio, bakit ngayon may sapat na tayong mga depensa sa Davao? Wala. Ang yabang natin, hindi natin kayang China. Ngayon, ang tanong ko na lang, makikipagpatayan ba sa atin ng Amerika? Yan ang tanong ko. Naalala ko sa panahon ng Korean War, lumusob ang 90,000 na Chinese. Sabi ni MacArthur, retreat! Nag-retreat ng mga American forces, nag-retreat ang British forces, nag-retreat ang Canadian forces, nag-retreat ang Australian forces. So, Allied forces nag-retreat. Sinabihan ng mga Filipino forces, retreat!
Naku, sira ang radyo, hindi nakarating. Ang Pilipino, forces sa 10,000 forces lang sa Korean War, sa Battle of Yultong, nandun lang. Hindi nakaalis. Lumusob ang 90,000 na Chinese. Bakbakan. Sa bakbakan, 50,000 na namatay sa mga Chinese. Sa Pilipino, 2,000 lang. Kaya doon po nagsalita si MacArthur. Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. Hindi na alam, hindi lang pala nakarating ang utos na mag-retreat. Pero nagkaroon ng Medal of Valor Award eh. Yan po ang istorya. Kaya, bakit tayo matakot sa Chinese? Sa totoo lang. Natalo nga natin 90,000 Pilipino. Ang 90,000 Chinese ang tumulong sa North Koreans. Tapos si Alfonso Bodillo, since present composition of the lower house won't be able to replace the speaker, I for one will go with the mob that will close down the lower house. Wag mo naman gayahin yung kay Trump na baka mabilanggo kayo ng sedition. Abis niya, parang hindi talaga matanggap ng House, Sir Toto. Hindi talaga matanggap. Fort Aguirre, ang galing mo, Toto, patuloy mo na lang pagsabi ng katotohanan. Helen Baguio, hilap po sa lahat. Gregory Babaran, tama ka. Ding, Oleng Cassandra, tulad din ng helicopter deal ni Gongdi sa Russia. O ka, merong helicopter dumating. Alex Tapaban, mabuhay po kayo, Dr. Dodo from Seattle, Washington. Mercy Narvasa Suzuki, pakitang tao lang sa PBM para masabi siya ay nagtatrabaho at si Tamba gahaman sa kapangyarihan. Gregory Babaran, congrats sa mga Pilipino kapag masakop ng China ang WPS. No to pro-China. Mang Waning, 84. Lahat ng district representatives may pabor yan sa contractors, sa ibang mga negosyante, kaya mga sobrang yayaman nila. Pag nagparty, akala mo sila may-ari ng pera. Lorenzo Pascua, mabuhay Dr. Ivanator. Good evening, Katoto. Gahaman, gusto kasi niya mamumuno ng mangurakot lahat ng pera sa bayan. Jose, kapag si Martin ang maging presidente, malamang labas datin civil war. Gregorio Babaran, pro-impeachment, accountability ako, pero anti-chatcha rin. Ayun, kasi patay ng impeachment. Titingnan mo, mag-chatcha na sila. Big Mom, Katoto, baka naman kayo magiging boses sa Maharlika Punch. Anong Maharlika Punch? Sana hindi ko nabalitaan, baka naubos na Maharlika Punch. Biro mo, saan ka makakita? GSIS na inappoint ni Bongbong Marcos? Saan ka makakita? 1 billion na pundo ng hawak, 1.5 billion na pundo ng GSIS. Isinugal sa online game? Grabe. Akala ko ba i-trade niyo sa stocks? But online gaming ang pinagpustahan nyo? Natalo tuloy ang 1 billion. Tapos, natalo ang 1 billion, naging 200 billion na lang. Natalo 800 million. Grabe. So, Aristopan, maganda na yan, Doc. Palitan na natin. O sige, hanggang dyan lang at maraming salamat po sa inyo lahat.